Sa wakas ay maipapamalas na ni Dabora ang kanyang tunay na lakas gayong nagsimula na ang adaptation ni Mahoraga sa kanyang curse technique. At ngayon na lumabas na ang full chapter 16 ng JJK Modulo ay sa wakas matutunggan yung isang chapter na may nakakabiglang twist at dilema. Ang chapter na may napakatinding labanan na Malasuko na versus Mahoraga talaga ang vibes mga kaibigan. Mawitness nyo rin dito ang napaka-broken na ability at matitindi pang eksena na tsak na magpapahype talaga sa inyo ng gusto. Kaya may this is Mr. Mike at huwag natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Light of Murderous Intent. At nagsimula kaagad ang chapter sa pagpapaliwanag dito sa 10 Shadows Technique at sa current conditions ito. Na ayon dito, ang 10 Shadows Technique daw ay isang inherited technique originated from the Zenin clan. Ang clan na isa raw sa big 3 families of Jujutsu. Ang curse technique na ito ay gumagamit daw ng anino bilang medium para makapagsamon ng isang Shikigami. Sa ngayon ay nasa Gojo clan ang curse technique na ito dahil si Yuka ay apo ni Yuta na ang naging head ng Gojo clan matapos ang pagkamatay ni Gojo at ang asawa naman ni Yuta ay si Maki na isang Zenin. Dahil dito ang 10 Shadows Technique ay ipinagbabawal pala sa Gojo clan kasi originally from the Zenin clan talaga ito. Na-labeled pa nga nila ito bilang isang forbidden technique. Siguro dahil na rin sa history ng curse technique nito sa Gojo clan kasi bago pang nangyaring labanan ni Gojo versus Sukuna na nasa katawan noon ni Megumi gamit ang 10 Shadows ay napatay din ng head ng Zenin clan noon na may 10 Shadows Technique ang head ng Gojo clan na may 6 eyes at limitless na kagaya din ni Gojo. Sa ngayon ay somewhat understandable na forbidden technique ito sa Gojo clan dahil sa history ng 10 Shadows sa Gojo clan. Dahil nga dito ay limited lang ang paggamit ni Yuka sa kanyang 10 Shadows Technique na pwede lang daw niyang gamitin ito sa pamagitan ng paggamit sa ability ng selected Shikigami nang hindi ito sinasummon. At yan ang kanyang ginawa sa chapter 1 na kung saan ay gumawa muna siya ng isang wolf hand sign para mahiram ang ability nito nang di ito sinasummon mga kaibigan. So hanggang dyan lang ang pwedeng gawin ni Yuka. Also ang paggamit ng ability ng Shikigami mula sa 10 Shadows nang di ito sinasummon ay somewhat nagre-require din ng isang matinding skill na kapantay sa skill ni Gojo at Sukuna. Kasi ayon mismo kay Gojo noon na ang paggamit daw noon ni Sukuna sa tubig ng Max Elephant nang di sinasummon para makagawa ng isang atake na mala-piercing blood ay nagre-require daw talaga ng skill na kapantay sa kay Gojo. Ayon yan mismo kay Gojo. So isang skilled sorcerer din talaga si Yuka na nagawan niya ng paraan na magamit pa rin ang 10 Shadows without summoning a Shikigami. Matapos yan ay pinakita rito si Mahoraga with its full name na 8-handed sword divergent sila Divine General Mahoraga. Na ayon dito, si Mahoraga ay isang Shikigami na imposible raw mapaamo sapagkat wala rong sorcerer sa buong kasaysayan maliban na lang daw sa kay Sukuna na nasa katawan noon ni Megumi ang nakapagpaamo nito. Dahil dito ay madalas na nagagamit lang daw si Mahoraga sa pamamagitan ng isang ritual na may intensyon ng user na magpakamatay din at para mapatay din ang isasama nito sa ritual. At ngayon sa present day, ang mga participants daw sa ritual na yan ay si Yuka Okotsu at si Dabora Karaba. Dahil pa rito na si Yuka ay nasa state na pala ng suspended death na hindi raw matatapos ang ritual unless kung mamamatay si Dabora o di kay si Mahoraga. At the same time, when the ritual ends din, ay guaranteed na mamamatay na si Yuka. Kagaya ito sa nangyari noon kay Megumi mga kaibigan nung nagtamo siya ng deadly wound mula kay Haruta na nang isinamon niya si Mahoraga as a last resort para mapatay si Haruta ay sa time na iyon ay nasa state of suspended death si Megumi. Na kahit na supposedly patay na sana siya lalo na nung hinampas siya ni Mahoraga ay hindi pa siya tuluyang mamamatay kung di pa tapos ang ritual. So kung magtatapos ang ritual dito mga kaibigan, whether si Mahoraga ang mamamatay o di kaya si Dabora ay automatic na patay na talaga si Yuka. So this means posible na ang lumalalang simptomas noon ni Yuka bago ito nag-freefall at nag-summon kay Mahoraga ay mga senyalis na talaga na mamamatay na siya. And after niyang nakapagtago sa anino ay considered na pala na binawian na pala siya dito ng buhay. Though dahil sa di pa tapos ang ritual ay somewhat na suspended muna ang kamatayan. The only thing na lang na pwedeng magpabuhay sa kanya dahil nasa suspended death itong si Yuka ay kung may mag-heal sa kanya bago pa matapos ang ritual. Kasi supposedly patay na talaga si Yuka. Pero dahil sa nakagawa pa siya ng ritual, ay may isang individual pa na pwedeng mag-perform ng RCT dito kay Yuka kagaya sa ginawa noon ni Sukuna kay Megumi nang sa ganon, kahit na magtapos man ang ritual, pwede pa ring mabuhay si Yuka. So dapat, mahil
will na si Yuka nang di pa napapatay ni Dabora si Mahoraga o di pa napatay ni Mahoraga si Dabora. Anyways, matapos niyan ay may kita si Dabora na nakatayo sa dulo ng mga light rods o saber na kanyang pinagkumpol-kumpol. Habang si Mahoraga ay kinagat lang ang light rod kasabay ang pag-ikot ng kanyang wheel. Napansin naman ito ni Dabora na nakatingin lang sa kanya na ngayon pinagguho ang kanyang mga lightsabers nang maya-maya pa may kumuha naman sa kanyang atensyon nang tumalon nitong si Mahoraga at sinuntok kagad si Dabora na sinangga naman ni Dabora ang mga suntok ito. Matapos yan ay sinundan pa ito ni Mahoraga na isang sipa na nagpatalsik kay Dabora. Subalit pinigilan ni Dabora ang momentum nito sa pamamagitan ng pag-slide sa kanyang buong braso sa building, pero may kita si Mahoraga na di na nag-aksepa ng segundo at sinundan kagad si Dabora dahil na nag-charge itong si Dabora ng light at inaim ito kay Mahoraga na papaatake na sana. Dahil dito ay nagtagumpay si Dabora na makapag-release ng isang napakalakas na light blast. Kakaiba ito sa kanyang unang mga atake mga kaibigan ng mga light rods o lightsabers. At nag-iwan ito ng butas sa isang building. May kita naman na tinamaan ang malaking bahagi ng tagiliran ni Mahoraga at naputol din ang braso nito. Pero as always, hindi pa yan sapat mga kaibigan para mapatay si Mahoraga. Kaya ay umikot na naman ang gulong. Kaya dahilan na kinuha naman ni Dabora ang isang maikling bahagi ng building at inihagis ito kay Mahoraga. Ngunit nasalo ito ni Mahoraga at mas sinigsitan pa ang pagkahawak nito to the point na nagawa niya itong malulog. Dahil dito ay napaisip si Dabora na sabing ang pagsamon doon itong spiritual organism na si Mahoraga na parang may nature daw ng cursed spirit, masasabi niya na ang spiritual organism na ito ay exclusive daw sa Earth, na isa rin daw ito sa mga cursed energy life form dito sa Earth. Kasi di niya alam mga kaibigan na ang tawag sa kagaya ni Mahoraga ay isang Shigami. Dahil pa ni Dabora na si Mahoraga ay hindi raw isang unbreakable puppet lang na pumoprotekta ngayon sa sorcerer nito. Bagkos ay umaatake lang daw ito ng kusa at may something daw nakakaiba sa ability nito. Kaya na may habang inoobserbahan ngayon ni Dabora si Mahoraga ay magkasabay naman silang mabilis na kumilos na kung saan ay nag-release si Dabora ng mga multiple lights. And as soon as tumama na itong mga ilaw dito kay Mahoraga ay dito na ito nag-pierce sa katawan ni Mahoraga at nagkabutas-butas ang katawan nito to the point na ang upper body ay completely nawala talaga dahil sa bilis at lakas ng mga atake na ito ni Dabora. Subalit umikot na naman ang wheel mga kaibigan kaya nilapitan ni Dabora si Mahoraga at inapakan ang mukha nito sabay hinawakan ng pakpak na nasa ulo at dito na siya nag-charge ng light dito sa kanyang mga paa at direkta niyang ni-light blast ang ulo ni Mahoraga at di lang yan, napakaraming light blast ang pinakawala ni Dabora na sumira at nagpaguhos sa mga surrounding buildings. So grabe, ang lakas nitong light sorcery ni Dabora mga kaibigan. Imagine, itong light blast na to ay parang mas malakas pa nga ito sa red ni Gojo na one at a time lang niya nare-release. Also, may mga mabibilis din at deadly attacks itong si Dabora na maikukumpara sa capabilities ng long range attack ni Sukuna na dismantle na kung slash kay Sukuna ay piercing naman dito kay Dabora. Na sa sobrang lakas nga ng mga atake nito gamit ang light ay nagkaroon ngayon ng aurora borealis mga kaibigan sa kalangitan dahil ang kanyang light ay nag-collide sa atmosphere ng Earth. However, somewhat huli na kasi despite sa napakalakas ng mga atake ni Dabora kanina na potentially kaya sanang i-one hit si Mahoraga, ginawa niya mga atake na yun sa medyo huli na paraan. Kasi posibleng ang pag-ikot ng wheel kanina ni Mahoraga matapos itong matamaan ng multiple lights ang pag-ikot na nagsisignify na nakapag-adapt na pala si Mahoraga sa mga light attacks. Kasi may kita dito si Mahoraga na completely healed na at di na umikot pa ang wheel nito matapos itong matamaan ng multiple light blast. Kaya sabi sa isipan ni Dabora na ang nilalang daw na ito ay nasanay na raw sa kanyang technique. Napansin niya rin ang paulit-ulit daw na pag-ikot ng gulong kanina ni Mahoraga na nasa likod nito. Na kada ikot daw ng gulong ay sinasabihan daw ng pagre-regenerate sa mga sugat nito. So na-notice din ni Dabora na ang pag-spin ay may follow-up na regeneration. Na ayon pa rito sa narration na ang sacred treasure daw ng Zenin clan na si Mahoraga ay may ability daw na kayang mag-adapt sa kahit na anumang phenomena. Isa raw ang ultimate counter move. Now, the interesting part ay kung may iba pa kayang atake si Dabora na kayang mag-one shot kay Mahoraga kasi apparently kung ginamitan pa niya sana ng light attack itong si Mahoraga na may maximum output kanina during the first encounter pa lang, edi sana'y patay na si Mahoraga mga kaibigan considering sa kung gaano ka-destructive ang kanyang mga light blast. However, unfortunately sa kanya, ang kanyang mga atake na ginawa kay Mahoraga mga kaibigan ay although deadly, ay ang mga atake na yun ay di sapat para matapos si Mahoraga. Nakapag-deliver lang ito ng mga blows na completely nagpawala talaga sa upper body ni Mahoraga o di kaya nag-disintegrate sa ilang part ng body nito pero di talaga completely nagpatunaw o nagdurog talaga kay Mahoraga gaya sa epekto ng fuga ni Sukuna o sa purple ni Gojo. Dahilan na maaaring nakapag-adapt na nga itong si Mahoraga completely sa light sorcery ni Dabora with just 3 spins. Kaya posible na ang only thing na lang na maaaring di pa na-adapt ni Mahoraga ay ang other censored curse technique ni Dabora. Though di rin natin alam
kung meron pa kayang variation ang light sorcery ni Dabora na po pwede pa rin tatapos kay Mahoraga. Na kung ganun, kung may pang one shot pa nga itong si Dabora kay Mahoraga, paniguradong patay din si Yuka. Unless na lang kung may darating at i-heal si Yuka bago pa magtapos ang ritual. Matapos niyan ay inilipat naman na eksena dito kay Maru at Tsurugi na nag-clash na. Sabi naman dito ni Tsurugi na di ko alam na nakakagamit ka pala ng espada. Sagot naman ni Maru na espada ro ito ni Cross. Maya-maya pa'y pinalihis naman ni Tsurugi ang katana nito at in-overpower si Maru na ngayon pumesto sa likuran ni Tsurugi. Subalit pinipila naman ni Tsurugi ang espada ni Maru gamit ang paa nito. Bagay na nagpabigla kay Maru. Sabay bahagyang napaatras ni Tsurugi si Maru, kaya sabi naman sa isipan ni Maru na so ito raw pala si Tsurugi. At sa pamagitan daw ng pagkakaroon ng walang curse energy at curse technique ay nagkaroon naman daw si Tsurugi ng pambihirang pisikal na kakayahan. Ang kondisyon na ito ay tinatawag daw na heavily restriction. Nasabi pa ni Maru na ito raw pala. Naiintindihan na raw niya ngayon dahil sa nakaharap na raw talaga niya si Tsurugi. Na nasagot na raw ang kanyang mga katanungan noon nung nalaman niya ang tungkol sa kondisyon ni Tsurugi mula kay Yuka. May kita naman si Tsurugi na nakatayo at naghanda na. Nasa isipan naman ni Maru habang iniiwasan ang mga atake ni Tsurugi, sabi pa niya na ano raw pinagkaiba sa paggamit ng curse energy reinforcement para mapa-enhance ang physical abilities ng isang sorcerer dito sa kagaya ni Tsurugi na physically gifted lang talaga due sa heavily restriction. Na ang sagot daw dyan ay dahil daw sa kawalan ng curse energy sa katawan ni Tsurugi ay ang movements daw nito ay di raw napipredict kasi di raw niya nakikita ang flow ng curse energy nito na madalas na nakikita sa mga normal sorcerers kapag kumikilos na nakakainis daw. Sabay may kita si Tsurugi na nagpunta na sa gilid ni Maru bago pa ito nakaposisyon ng maayos. Sabay naghanda na ito kaya sa isipan naman ni Maru na hanggat sa di pa raw siya nasasanay sa mga galaw ni Tsurugi ay ang lahat daw ng atake nito ay may kukonsidera raw niyang mga surprise attack. Maya-maya pa umatake naman si Maru sa gilid nito para maunahan na si Tsurugi. Nasabi sa kanyang isipan na sa kabila raw ng pagkakaroon ni Tsurugi ng zero curse energy ay nagagawa naman daw nitong mamanipula ang curse energy na nasa weapon nito para makapag-perform daw ng techniques. Na ang buong akala niya ay ginagamit lang ni Tsurugi ang curse tools nito para mag-compensate sa pagkakaroon nito ng zero curse energy. However, kaya rin pala ni Tsurugi mga kaibigan na manipulahin ang curse energy na nasa curse tool para gumawa ng technique gaya ng simple domain. So apparently, si Tsurugi lang ang kauna-unahang sorcerer na nakita natin mga kaibigan na walang curse energy pero kayang mag-perform ng simple domain sa pamagitan lang ng paggamit ng curse energy na nasa curse tool nito. Maya-maya pa nagulat naman si Maru nang hinagi si Tsurugi ang katana dito sa kanya na dito niya na-realize na di raw pala nawawalan ng curse energy ang mga curse tools. Pero of course ay nagdedepende rin daw ito sa grade ng isang curse tool. Kaya dito na napasabi si Maru na ang approach daw talaga ni Tsurugi sa pakipaglaban ay ibang-iba raw talaga sa ibang mga sorcerers. Matapos yan ay naiwasan naman ni Maru ang katana pero kaagad ito nakuha ni Tsurugi at inatake ulit si Maru na nasangga naman ito. Pero dahil sa lakas talaga at sa pambihirang brute strength ni Tsurugi ay tumilapon itong si Maru. Kaya nilapitan naman ni Tsurugi si Maru na katihaya na. Nasabi rito ni Tsurugi na ayos lang naman daw kung si Dabora lang daw ang aalis dito sa Earth. Kasi gaya na lang daw sa sumpa na inilagay ng chief ng diskante sa kapatid ni Dabora na ngayon ay nasa outside na sila ng range sa sumpa na iyon kasi nasa ibang planeta na raw sila o itong kapatid ni Dabora. Kung ang gagawin din daw ni Dabora ay aalis siya dito sa Earth, ang ritual na ginawa ni Yuka sa pag-summon dito kay Mahoraga ay mawawalan na raw ng bisa o mavo-void na at si Yuka ay mabubuhay daw. Kasi kung aalis si Dabora sa Earth ay makakalis na rin siya sa effective range ng ritual ni Yuka. Gaya sa ginawa rin na Dabora mga kaibigan na sa kanilang pag-alis sa Simuya ay nakawala na rin ang kapatid nito sa effective range ng curse na inilagay ng chieftain ng diskante dito sa kanya. Now, base dito sa sinabi ni Tsurugi ay maaaring di alam ni Tsurugi na nasa state of suspended death si Yuka o naghihintay na lang ito na matapos ang ritual para tuluyan na itong pumanaw. Kasi regardless kung mabo-void o hindi ang ritual ay mamamatay talaga si Yuka gaya na lang sa kay Megumi noon na kahit na na-void ang ritual dahil sa pinatay ng isang outsider itong si Mahoraga which is si Suko ng outsider noon mga kaibigan kung di nag-perform ng reverse curse technique si Suko na noon bago pa tinapos nito si Mahoraga ay paniguradong patay din talaga si Megumi. Now according kay Tsurugi na kung aalis si Dabora ay mabo-void daw ang ritual at mabubuhay si Yuka. So posible na kung aalis itong si Dabora ay madidispel ang ritual mga kaibigan. Pero ang di alam ni Tsurugi ay still pwede pa rin mamatay si Yuka o mamamatay pa rin si Yuka. Now matapos na sabi ni Tsurugi ang option na aalis na lang si Dabora ay sabi naman ni Maru na hindi raw yan pwede o hindi raw pwedeng bumalik na lang si Dabora sa Simuya sapagkat kabilang din daw si Dabora sa kondisyon ng sumpa na inilagay ng chieftain sa kapatid nito. Ang sumpa na inilagay ng chieftain sa kapatid ni Dabora ay kung natatandaan nyo ay isang death curse na
na mamamatay ang kapatid ni Dabora kung mamamatay ang chieftain nito o di kay kung susuway naman si Dabora sa utos ng chieftain. Kaya sabi pa ni Maru na kung sakaling aalis si Dabora ay kahit si Dabora lang daw ang makakapasok sa effective range ng sumpa ng chieftain ay masasabi niyang napaka-risky pa rin daw nito. Pero magiging ibang istorya na raw ang lahat kung sakaling magamit raw nila ang Black Rope na kayang mapawala sa sumpa ng curse na sinabi noon ni Usami sa kanila. Pero sa sitwasyon ngayon ayon kay Maru siguro wala na raw silang time para hanapin pa ang Black Rope na yon. Kung kaya't nagsalita naman si Tsurgi na sabing Maru kung sakali mang manalo raw siya sa duelong ito ay kailangan daw umalis ni Maru sa planetang ito. Yan daw ang magiging rule ng duelo nila. Nasabi pa ni Tsurgi na diba isa kang mandirigma o sorcerer. Sabay dito na nag-activate si Tsurgi ng Simple Domain Maculation. Na habang naghahanda itong si Tsurgi ay naalala naman ni Maru yung time na galit siya kay Dabora kasi di raw ito nag-all out laban kay Dora. Kaya sabi naman dito ni Maru na paumanhin Dabora. Ngayon ay naiintindihan ko na. Alam ko na ang pakiramdam mo noon na matapos daw ang nangyari sa kanyang kapatid na si Cross ay naiintindihan din daw ni Maru ang pakiramdam ni Dabora nung hinostage din ang kapatid noon para patayin lang si Dora. Na ngayon, itilabay nasa ganoong sitwasyon na raw itong si Maru ngayon. Nasabi rito ni Maru na ayaw rin daw niyang mawalan ng kaibigan at takot daw siyang mawala ang kanyang mga kaibigan. Subalit habang nagkakaroon ng realization si Maru sa mga bagay na yan, na malungkot talaga niya itong iniisip, nasabi pa nga niya na ayaw raw niyang may mamamatay pa, bigla namang mas dumilat ng husto ang kanyang third eye. At tila ba'y may sariling consciousness ang kanyang third eye mga kaibigan at sinabihan si Maru na so tinatawag mo pa talaga ang sarili mo na mandirigma o isang sorcerer na wag raw nitong i-disrespect si Tsurgi dito dahil na nabuo na ang resolve ni Maru mga kaibigan at tila ba'y nag-take over ang obsession niya sa pagiging warrior sorcerer na dapat ibigyan si Tsurgi ng magandang laban. Isang laban na kung saan ay dapat na mag-all out siya taliwas sa ginawa noon ni Dabora kay Dora. Kaya sabi naman ni Maru na kung ganun ay di na raw siya mag-hold back pa dito kay Tsurgi. Lalaban na raw talaga siya para pumatay na wag daw sana mamatay si Tsurgi dito sa kanya. Maya pa habang naghahanda si Tsurgi ay laking gulat nito nang biglang parang umikot ang paligid nito at nawalan nito ng balanse sapagkat ang paligid ay tila ba'y nabaliktad mga kaibigan at may kita na nakalutang na si Maru na patagilid at di na nakalapat ang likod nito sa sahig. At itong si Tsurgi ay nasa awkward position mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Tsurgi na ang mundo ay may kita naman si Maru na may masama ng tingin. Nasabi rito na ang curse technique daw ni Maru at Cross ay ang chaos at order. So grabe, napaka-broken talaga ng curse technique na ito na ipapaliwanag pa ito ng husto sa darating na chapters. However, kung babalikan natin ang mga nagdaang chapter ay napaka-broken nito mga kaibigan. Nung sa time na nagwala rin itong si Maru laban sa matandang curse user. At dito mga kaibigan, laban kay Tsurgi ay parang nag-iba talagang kapaligiran at nag-distort ang space na kung nasan sila ngayon. Na magkakaroon na ba ngayon ng honored one moment itong si Maru matapos ito mabuo ang kanyang resolve? Di kay si Tsurgi naman na magkakaroon ng awakening o enlightenment na kagaya ni Maki sa Culling Game. At grabe, ano kayang mangyayari sa laban ni Dabora at Mahoraga na kung saan ay nakasalalay din pala ang buhay ni Yuka sa resulta ng laban na ito. So antindi mga nangyayari ngayon mga kaibigan lalo na't ayon mismo sa officials na itong Tsurgi versus Maru at Maru versus Yuka at Mahoraga ay ang final fight na pala nitong JJK modulo. Kaya mapapaisip talaga kayo sa kung paanong paraan magtatapos ang kwento knowing na maaaring magtatapos ito sa chapter 25 o 30. Gayong di pa nga inintroduce sina Yuji at Mahito na itinis sa mga nagdaang chapter. Well, malalaman lang natin yung mga kaibigan sa mga susunod na chapters. Kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya na may kung gusto nyo yung video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.